Magandang gabi. Tayo po ay nasa middle week service. Siyempre, alam naman nating lahat, Taglish po tayo. Iniimbitahan ko, lahat kami, sana lumalabas sa bibig namin, iniimbitahan namin kayo sa VCF live stream. Kung kayo ay walang, hindi nagsisimba o hindi kayo nakarinig ng salita na makapagpukaw sa inyong mga damdamin, magbigay ng direksyon sa inyo, iniimbitahan kayo namin dahil hindi kami na mapapahiya na kapag kayo ay makarinig ng salita, magkaroon kayo ng direksyon, protection, at provision. I would like to ask everyone all over the world, salamat dito sa teknolohiya, naaabot natin ang marami sa mapa. Lalo na po ang ating mga karatig nasyon. All those who are outside the country, such as India, Indonesia, Singapore, Hong Kong, Netherlands, Canada, Vancouver, sino pa ba at marami pang iba, UAE, Saudi, Texas, Sister Helen, I know you're going to spread, but somehow, midweek service, Tagalog, I believe, marami pong tayong Tagalog na taga-USA, mga Pilipino. At maging sa Manila, si Mr. and Mrs. Romeo de Guzman, na who are asking us to pray in congregation about your operation. Bypass operation. I believe God is going to do something great for His testimony. At sana, ang mensahe ng Diyos ngayong gabi ay makasasagot ng inyong mga tanong. Kasi ako, nakinig lang din naman ako noon. Lahat ng mga tanong ko, doubts, etc., sinagot ng Diyos. Kaya ngayon, nandito pa rin ako. Patuloy naniniwala, nananampalataya, nagtitiwala sa salita ng Diyos. Amen. Sambahin po natin siya sa Espiritu at katotohanan. Since ito ay Taglish, every praise is to our God. Give Him praise. Every word of worship, You know the benefits of praise. Psalms 103. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise, Every believer should praise
We give you the praise, and we will praise you for the rest of our days. Every praise is to our God. Every act of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Amen. We are made to worship. God wants you to know He created you to worship Him in spirit and in truth. The God, the Creator, who made heavens and the earth. I am made to worship God. I am end every distraction. My attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion. My affection is set on you. I was made to worship. I was made for your embrace. I was made to worship. I was made to bless your name. Amen. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name.
worship you. You created the heavens and the earth, the mountains. The meaning of mountain is established, being established by the one who created. And thank you that you are the owner. You made from nothing because you are the source. And you are the beginning and the end, the Alpha and the Omega. We learn from you through your word that you are Almighty God. And so therefore, it's right to worship you in spirit and in truth tonight. May we know of who you are all the more and who we are. And so we could pray for you and worship you in spirit and in truth. This is our prayer and declaration for everyone. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakisabi sa katabi, magandang gabi. Managalog tayo. Siyempre, Pilipino tayo at maganda talaga ang ministry natin, tinitimpla ng Panginoon. Na meron tayong English para naman maabot natin ang mga tao sa labas ng ng ating bansa. Other nations, which is yun naman ang gusto ng Lord. Binabati ko po ang lahat ng mga agila ng VCF, saan man kayo naroroon, alam nyo, kilala nyo ang inyong mga sarili na kayo ay agila na. At kayo ay binabati namin dito sa tower na kung saan kayo galing. Ito yung inyong tower na dito kayo nakakonect. Hopefully, na hindi kayo bumibitaw sa ating live stream. At yung live stream natin ay itinalaga ng Diyos para maabot natin ang ibang tao na hindi kayang abutin ng ibang tao. So ang tao ay inaabot ang kapwa-tao sa isang purpose. At yan ay ang purpose ng may likha na tayo ay mag-connect sa bawat isa nang sa ganon, all the more nating makilala ang Diyos at ang ating mga sarili. Ngayong gabi po, ilabas ninyo, meron tayong conference for 3 days. Bakit 3 days? In a year time, if possible, twice no? Pero minsan lang tayo. We went to Luzon, Visayas, and Mindanao upang magkaroon ng mga conferences. Napakabuti ng Panginoon na nabigyan tayo ng pagkakataon in the history of VCF na sa level up natin talaga namang nandito pa rin tayo at maraming mga persecution pero nakatayo ka pa rin. Ibig sabihin, ikaw ay na-establish sa tamang pundasyon. Our God is a God of foundation. Talagang founded tayo sa cornerstone na binigay ng Diyos, which is the rock of our salvation. At tonight, bilang unang topic po sa ating conference, gagamitin ko na ngayon para mas maraming substance kayong makuha kung kayo ay kasama sa conference. Ang conference na ito ay para sa iyo, para maging leader ka. Ang leader ay tinataas ng Lord para all the more makapagbibigay ka ma-share ka ng marami. So ang substance ay dinadagdagan bawat taon, bawat may pagkakataon para maging matatag ka bilang leader. Alam mo, pag leader ka, mahirap. May test ka, may trial ka. Katulad ko, kanina yung DSWD pumunta rito. Yon, in-interview po kami at mismo ang mga triplets ay nagsasabi na wala nang makakakumpara sa pagmamahal na naramdaman nila dito sa church. And si Marlene talaga ang fighter. Kaya sabi ko, Lord, totoo nga, kapag tama ang tinanim mo, hindi pwedeng magkakamali ang Diyos. Kapag nagtanim siya ng seed, walang makaka-blot out niyan kasi original ang seed at walang makakapatay ng seed dahil living seed yung natanggap ng mga tao.
marami. Tinanong ako, bakit noon daw may record na 42 daw ang mga children dito na nakatira. Sabi niya, ni Pastor Alfredo, matagal na yon at saan na sila ngayon? Wow naman, ang tagal na noon. Nagtatrabaho na, yung isa nga dyan nasa Habi Hotel na. Tatrabaho na silang lahat. Malalaki na sila. Napag-aral sila, nakapagtrabaho sila, yung iba umuwi na sa kanilang mga pamilya. Hindi kami nag-a-adapt. Kung nag-a-adapt kami, di sana merong ka-apelyedo namin. Hindi kami nag-a-adapt. Kami ay tumutulong lang. Yung DSWD, lagi nila dito pinapadala ang mga rugby boys noon. Kasi wala daw pundo ang government. Wala akong intensyon na magkup-kup ng mga bata. Pero humanitarian na lang. Kaya ako ay pastor, hindi ako nandito para mag-open ng orphanage. Pero dahil sa naawa ka, may compassion ka, kasi may Diyos ka eh. So, ibig sabihin, ang DSWD walang Diyos. Maybe. Dahil bakit nila dito pinupost ang mga bata na dapat trabaho ng government yan? At alam niyo ang nangyari sa triplets. 12 years kong pinakain, inaruga, minahal. Kaya nga sinabi namin sa kanila alam niyo bang nangyari? Para nyo kaming ninakawan. Ninakaw nyo ang 12 years na tinanim namin sa mga bata. To found out na hindi naman pala totoo yung mga hersays. Kaya nga, wala naman po akong planong maghabla sa ating DSWD dahil maraming foul. Dahil ako ay anak ng Diyos. Yan ang problema. Bawal sa atin ang magnakaw at bawal sa atin ang mag-file ng case kahit gustong-gusto mo. So yon, alam ko, mas matindi ang korte ng langit. Kaya nakasmile pa rin ako, paulit-ulit na lang, hinahanapan ka ng butas, wala nga silang makitang butas. And they've heard, kahit sila, saan sila pumunta, naririnig nila, puro maganda ang sinasabi ng mga tao sa VCF pertaining sa mga street children. Maliban na lang sa mga dito, nung araw, mga wala silang pera, mga estudyante, yung mga anak nila, wala silang makain, tinulungan mo, ngayon nasa Amerika na sila, meron na silang di ba? May sasabihin pang masama sa'yo. Pero ganun talaga Sabi ko nga kanina habang prepare na naman ako. Yes, Lord, sa totoo lang, pagod na ako. Pero yung pagmamahal mo hindi nakakapagod. Kung hindi ka man balikan ng mga taong tinulungan mo, regular naman ang Diyos sa akin. Kaya naman, nakikita naman ninyo, nandito pa rin ako. For 12 long years, nakita nila kung paano inaruga ang mga bata, may baon yan. Di malaking pera, pastor, ang gastos nyo. Oo. Bawat bili mo, 3. Alangan. So, yon ay grasya ng Panginoon. At sa sobrang dami, mula pa noon, kahit sila Jade Fox, nandito yan. Lahat yan. Pinag-aaral yan dito. Wala naman yan sa Bible. Na ang church ay magpaaral. Sabihin ko sa inyo, siguro nasobrahan ako. Oo, hindi naman sinabi ng Diyos magpaaral ako ng mga tao, magpakain ako dito ng marami. Oo, magkup-kup ka ng bakla na halos wala nang makain, puro noodles yung sa labas. Ngayon nasa States na po, di pa tawag nito? Babakasyon na lang dito at pag nakakita sila ng BCF, parang nandidiri sila. Maging ang ibang BCF, alam nyo, obvious na masyado pero nakangiti na lang ako. Talagang sadyan, ganyan ang tao. Even if nakita nilang may bunga ka,
Even if nakita nilang namumunga ang church na to, deadmas sila. Because they cannot accept the fact. Hindi talaga nila ma-accept si Jesus na katotohanan. I hope na narinig nyo ito. Hindi lahat ng tao in-accept si Jesus na Lord. Marami Savior lang para ma-save sa gutom pang ano ba? Kahit yung iba, kinasal na dito, halos wala mga pera yan. At least naitawid. At nung sila ay napabuti na, hindi nga nakaalala. At sasabihan pa ka na yung BCF na yan. Masakit di po ba? Kung nakarinig kayo ngayon, di ba masakit? Sana maramdaman nyo yan. Pero, hindi ako nagmamakawa. Yung pain ko, ito, yung ginawa ng Lord na bits at saka pieces. Yung mga pains ko dito sa ministry. Bits at pieces. Para ipunin ng Diyos. At ngayon, ganito ako dahil sa mga pain na pinanggalingan ko. Lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng suffering, yun ay ingredients kung bakit ganito, nakatayo pa rin si Pastora, matatag pa rin, at hanggang mamatay, matatag pa rin ako. Ito po ang ating mensahe ngayong gabi. Baka naman sabihin nyo, nagano ako ng aking sama ng loob. No! Yes, bilang tao may sama ka ng loob, pero wala kang makuha sa sama ng loob. Piliin mo na lang ang mabuting loob. Amen ba? So, know your purpose. That is gonna be a first subject po natin sa ating conference. Bakit tayo mag-conference? Kasi paulit-ulit we start a year. Sabi natin, Happy New Year! Lahat yan. Lahat ng mga tao na nila tuwing January, Happy New Year! Pero hindi guarantee ang pagbabago ng calendar ay happy ang year mo. So ano ang gagawin? Kailangan willing kang magbago para maging meaningful at happy ang year mo. Yun ang ginagawa natin. Bakit tayo may conference tuwing umpisa ng January? Kung nangihinayang kayo, hindi kayo mag-absent, hindi nyo kayang talikuran ang inyong mga ginagawa, kaya hindi kayo maka-attend ng mga conferences. Sana makita ninyo ang ebidensya or ang kaibahan ng mga tao na nakikipag-usap sa Panginoon bago mag-umpisa ang taon. At pinlano ang taon para magkaroon ng pagbabago. Hindi tayo tatagal kung hindi tayo nagbabago dito. Palakpakan natin ang Lord. Knowing your purpose, touch yung neighbor mo. Alam mo ba ang purpose mo? Bakit ka nandito? Bakit buhay ka pa? Okay? Sagad na tong topic na to. Pero alam ko, hindi pa rin naintindihan ng iba. Kaya pagdating ng Pebrero, ganun pa rin. Hindi pa rin alam. Nawawala sa purpose. Lalo na ang salitang busy, yan po ang nagpapawala sa purpose ng tao. Ang salitang busy. So, Proverbs 19:21, ito yung text natin. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Tagalogin natin. Talagang marami tayong plano. Yung iba, planong magpakamatay, planong pumatay, planong magbenta ng druga. Yung iba, nagpaplano na mag-hold up. Yung iba naman, paplanong magpakasal. Marami. Sabihin mo nga sa katabi uli, marami kang plano. Pero nakalagay sa salita ng Diyos, kahit marami tayong plano, ang intensyon pa rin ng Diyos. Kasi po, ang
purpose ay intention. Intention ang ibig sabihin ng purpose. Ang intention pa rin ng may likha mo ang mangyayari. Kahit marami ka pang plano. Tagalog yan. Naintindihan ba ngayon na 2026? So, magkaiba po ang plano at ang purpose. Ang hirap sa atin, itetang aral. Kaya, kala natin ang plano at purpose, isa na lang. No. Marami tayong plano sa puso ng tao, tayo lahat. Naguguluhan na nga tayo sa dami. Pero sabi dito, ang purpose o ang intensyon ng Diyos para sa iyo, ang kanyang mahalaga sa kanya at yon ang talagang mangyayari. So, ibig sabihin, kahit marami kang plano ka ng plano, ginawa mo lahat ng plano mo, wala doon ang intensyon ng Lord, bali wala yung mga plano mo. Interesado ba kayo malaman para maituwid natin ang 2026? Sa isang tao ay maraming iniisip. Ang dami nating iniisip. Ang iba nga, bigat na yung iniisip nila. Hindi sila makatulog dahil sa sobrang bigat na ng iniisip nila. At sabi nila, napapagod sila katulad ko. Pag marami akong iniisip, na-stress tayong lahat, tayo ay napapagod. Kaya pag sinabi natin, pagod na ako, ibig sabihin gusto mo nang wakasan ang buhay mo dahil pagod ka na. So maraming mga binabalak. Puro balak. Hindi natutupad ang mga balak. Atat na atat ka. Pangatlong buwan, wala na naman. January, puro lahat talagang New Year, Happy New Year, talagang prosperous New Year. February pa lang, wala na naman. Ulitin na naman natin ang nangyari last year. Kaya walang nangyayari tuwing taon. Sabi dito, ngunit ang kalooban, purpose, kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. So remember, si Yahweh ay ang ating Diyos na may plano. Kaya nga nag-create siya dahil may plano siya. Ano bang plano niya? Ayon sa kanya, nakalagay na daw sa Bible ang plano niya. At ang kanyang purpose o ang kanyang kalooban, will, ang mangyayari sa mga plano niya. Therefore, kung may mga plano tayo, may plano ako, isipin ko, ano ba ang kalooban ng Diyos? Doon ako. Dahil masasayang lang din ang plano ko kung hindi yun ang kalooban ng Diyos. Right? Palakpakan natin ang Lord. Ang purpose ng buhay ng Diyos, ng buhay mo sa Diyos, is more than what you can do. Kailangan mas-solve natin ito. Gawa tayo ng gawa, talented tayo, kung ano-ano na lang ginagawa natin. Tapos thinking na tayo ay nasa purpose. Si Mr. and Mrs. Hope, they're watching. Si Romeo de Guzman. Sa Manila sila, di ba? So, we thank God for your listening because somehow may masasagot po na mga tanong natin. Example po nito is yung magaling kang maggitara. Sabi mo, pag maggitara ako sa simbahan, na-fulfill ko na yung purpose ko. Kala ko rin ganun ako. Sabi ko, kapag ako ay nagsisimba, magbibigay ng tithes ko, mapupulfill ko na yung purpose ko. So nung ikaw ay nagtutugtog na sa simbahan, hoping na nakikinig si Porle, nagtutugtog ka na sa simbahan, yun ang iniisip mo, nagtatangs ka, hallelujah, kanta-kanta ka pa ng speaking in other tongues, singing in tongues, akala mo, na-serve mo na ang purpose. Hindi pa. Kaya tingnan mo ang resulta. Yung mga musician, panay tugtog, nandyan pa rin sila sa inuman, nandyan pa rin sila sa pangangabit, nandyan pa rin sila sa carnality nila,
At hindi yan ang purpose. Binigyan ka ng Diyos ng talent or potential para sa kanyang plano. Kalooban. Anong kalooban niya? Na ikaw ay mapahiwalay sa makamundo. Yun ang purpose ng iyong potential. Kaya marami po taga-simbahan, puro potential na lang. At lahat ginagawa para sa Diyos. Tama yun, hindi masama yun. Kaya lang, ang kalooban ng Diyos, binigyan ka ng talent para sa iyo upang baguhin ka. Yan po ang purpose. Na-correct ba kayo? Bakit hindi kayo masaya? Masakit ba ang makorek? Marami tayong mga plano sa ating mga puso, pero ito ang purpose o kalooban ng Diyos ang mananaig. So ang kalooban niya, nasabi ko kanina, ang dami kong pains dito sa ministering ito. Aside sa mga personal ko, sa aking pamilya, lahat ng palpak, yung mga leaders ko tumalikod, kung ano-anong sinabi, binabastos ka na, kahit doon nga sa malapit doon sa yung ating dating treasurer, sana naririnig niya, tinuturuan niya yung mga anak niyang ibuli ako, harap-harapan. Pati yung mga leaders sa kabila, tatawanan sila. Hindi niyo yan naranasan. Sabi ko, para tinapunan ka ng kamatis. Parang ganon, di ba? Minaparinggan ka pa. At marami, sumunod yung iba, pa-batch-batch din sila di ba? Yun yung mga pieces na masakit na nangyari sa akin. Pain, suffering. Tinulungan mo sila. Ultimo, ang mga tuition fee ng mga anak nila. Lahat yan. Hindi naman sinabi dito na gawin ko yon, pero extra mile ginawa ko dahil gusto ko sana i-represent ang aking Panginoon sa kanila. Ang dami kong pinag-aral dito, tumalikod. At hanggang ngayon, ang mga bibig nila, kung ano-anong pinagsasabi sa'yo. Sabi ko nga, Lord, tumulong lang naman ako. Ba't ganun? Sabi niya, kung ako nga nagdanas ng ganun, sino ka para hindi ka magdanas? So that is my identity. Ngayon, alam ko na, bawat pain, suffering, persecution, tribulations nang yari sa buhay ko, mga kung anong kapalpakan, mga kung anong mga pinagagawa nila, nandyan yung i-report ka sa munisipyo para paalisin dito. Pinapapirma. O nakikinig yan sila. Alam nyo yan. Pinapapirma ang mga kapitbahay para paalisin ito. Binabato kami rito. Lahat yan na pagdanasan ko. I realize na yun ay ginawa ng Diyos para maging ako ngayon. Sana makarelate tayo sa ating message ngayon dahil ito ay napaka-importante. Pag hindi mo alam ang purpose mo, hindi ka makakatagal bilang Kristiyano. Dahil our God is foundational, ang Diyos natin ay intentional, na may plano siya kung bakit ka nilagay dito sa church. May plano siya kung bakit marami kang pinagdaanan. Dahil may plano siya. So sa Bible, marami po ang ating mga example. I-mention natin yan. Hindi lang si Pastora. Marami-rami. Sobra. Kapal ng Bible. So therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, sabi sa Romans 12:1 and 2, to offer your body as a living sacrifice. Yun. Paano maging living sacrifice ang katawan ko kung reklamo ako ng reklamo? Kung aatras ako, kahit na binubuli ka na ng mga leaders mo. Can you imagine? Kaya minsan tinatanong ko, ako ba talaga ang pastor ninyo? Kasi may touch pa na, yes, nakikinig ka, pero hindi ka sumusunod. Ito po ang diferensya sa mga Kristiyano. Ginawa natin si Jesus na Savior. Pero pagdating na
sa pagsabihan ka kung anong gawin mo, ayaw mo siyang maging Lord. Kaya ngayon, i-check natin ang ating mga faith kung nasa tama ba tayo. Meron naman tayong standard. Sabi niya, para sa awa ng Diyos, para makamit mo ang awa. Siyempre lahat tayo kailangan natin ng awa. Mercy, grace, yung grasya ng Diyos, kailangan natin yan. Pero may kapalit. Gusto ng Lord, ang katawan mo daw ay magiging living sacrifice. Each time, God knows, nakikinig siya kagabi pa, parang ayoko nang tumayo dito, pagod na ako. Sa dami ng iniisip mo, problema mo, plus pa yung mga sama ng loob mo, kanina nga, nagta-timing lang ako. Ganon ako eh. Pag sinabi ng katawan ko na ayoko na, kukontrahin ko yan. Because I want to finish my race. Mamatay man ako ngayon, yung bang sasabihin ng Lord, oh, wow, talagang nakita ko, hindi ka nagmamaliw, hindi ka nagbabago sa iyong intensyon na pagsilbihan ako. Kaya face to face, yung mga leaders na yon, na sana leader, pero talagang pinili nila, choice na lumabas sila after 14 years yung iba magdadalawang dekada yung iba, lumabas pa dahil lang sa correction. Hindi binasa ang Bible, bakit may correction? Kasi nga naman, mas maraming church dito na walang correction, walang tithes. Siyempre, maghanap ka ng pabor sa'yo at i-accuse ka. Kaya naman, nawawala ang mga tao sa BCF dahil ayaw nila ng victory. Ayaw nila ng offer your body as a living sacrifice. Ayaw nila ng correction. Ayaw nila ng rebuke. In other words, ayaw nilang magpasakop sa Diyos. Hindi naman pwede. Kailangan magpasakop ka talaga sa Diyos kung gusto mo namang ilista ka niya sa kanyang mga plano. Kasali ka sa kanyang purpose. So, holy daw and pleasing to God, and it takes time. Salamat, may BCF purity tayo. Ano ibig sabihin ng purity? God is going to purify you. Paano ka ba i-purify? Yung purifier mo, kukunin lahat ng mga dumi. Process yan, hindi yan one time. Purification, kasi hindi ka ma-identify na anak ka ng Diyos. Lalo na pahasalin-salin ka kung saan ng mga kwento or chismis. Hindi ka anak ng Diyos. Tama ba? So yung pleasing to God. Pleasing ba sa Diyos yan? Nagsisimba kayo? Pinag-usapan nyo yung BCF? Si Pastora? Ano kaya ang kasalanan ni Pastora sa inyo? Yan ang tanong na dapat sagutin naman ng mga nakikinig. Ang kasalanan ko siguro yung pinag-aral ko kayo. Ang kasalanan ko siguro yung pinipigilan kayo na huwag maglandi. Sabihin mo sa katabi, kasalanan niya yun. Kasalanan ko siguro ang i-correct ang mali. Alright? So, ito nga, pleasing to God. This is your true and proper worship. Ako kasi, may pagpili. Gusto ko ng totoo at proper na worship. Kasi gusto ko may resulta. Matanong ko kayo ba'y nagsisimba na gusto nyo walang resulta? Dapat naman may resulta. Humingi tayo ng healing. Praise the Lord. Natural yon. Talagang binigyan tayo ng regalo ng Lord. Lahat ng tao, believer man o hindi believer, humingi ka lang ng healing. God is always generous na magbibigay ng healing. Kasi gusto niyang makilala bilang healer. Pero yung ating pamumuhay ang target ng Lord. Hindi lang i-heal ka sa iyong cancer. Hindi lang i-heal ka sa iyong bato
o ang iyong mga dugo or whatsoever na mga sakit na infirmities. At talagang intensyon ng Lord, ihilang buong buhay mo. Kaya ganyan ang sabi niya, gusto niya, ini-urge niya tayo na sa awa ng Diyos, please, i-offer niyo ang katawan ninyo. Kasi alam ng Diyos, pag in-offer mo kay Satanas yung katawan mo, lalo na yung mga organs natin, yung ating mga sexual organs, anong mangyayari? Puro kasalanan yan. Hindi mo naman asawa. Natural, may consequence po. Eh, sinabi ng Lord, I urge you through Paul na stop na yan. Huwag mo nang gamitin sa druga ang iyong lungs. Huwag mo nang gamitin sa inom ang iyong lungs kasi ang katawan mo gusto ng Lord, tirahan niya. Hindi naman magandang titirahan ka niya eh. Lagi ka na lang nagdudruga. Ito ang ibig sabihin ng Romans 12:1 and 2. Hindi kasi iniintindi ng mga Kristiyano bakit hindi ito nakukuha. Hanggang ngayon may maintenance sila. Ako wala. Kaya nakikita ko yung dating mga bata, may mga anak na. Ibig sabihin matanda na ako. Pero sila, yung bata, sila, yung may mga maintenance. Aray ko. Bakit po? Kasi merong consequence ang bawat pagsuway sa Diyos. Kaya mayroon tayong church, hindi para kumanta. Oh my God! Kaya kahit wala tayong praise team, it's okay. Hindi naman sinabi ng Lord na kailangan talaga may magtugtog. Wala yan sa Bible. Lahat tayo ay kakanta. Sa puso natin may bagong hymns tayo. Kung ang church man natin ay walang katulad ng iba na may banda roon, banda rito, basta tayo ay napalinis ng Lord, mas maganda yun kaysa may banda. Hallelujah! Praise the Lord! That's Romans 12:1 and 2. So, knowing your purpose is very important po. That all of us has a purpose. Each and every one, bawat isa. As the church, we need to realize what is God's purpose. If we know the purpose, then you are, pag alam mo yung purpose mo, ginagawa mo yung purpose mo, dangerous ka sa hell. Yan pala ang target ng Lord. Maging dangerous species ka. Tao ka, pero takot ang Satanas sa iyo. Tandaan ninyo, pag umuusok pa yung mga bibig ninyo, hindi natatakot si Satanas. Sasabihin ni Satanas, that's my boy. Tandaan niyo yan. Palakpakan natin ang Lord. Tandaan niyo, may pattern din ang mundo. Pag kumain kayo ng lechon, wala masama sa lechon, kumakain din ako. Pag kumain kayo ng lechon, at syempre dati na kayong nag-iinom, talagang pinupukaw. Yung gusto mong uminom kasi sabi mo parang nasusuka ka. With matching cigarette, kasi pattern ni Satan yon. And then you found yourself, bumabalik ka sa dati mo. Wala masamang kumain ng lechon, I told you. Wala masamang gumanito. Kaya lang, may opening door para makabalik ka sa dati mo. Intindihan natin? Kaya pag tayo ay nananalangin at hindi pa rin tayo nagpalinis sa Panginoon, tandaan nyo, ang Diyos natin ay banal. Sabi niya, be holy, magbanal ka, magpakabanal, magpakalinis, kasi malinis ako. Kung gusto mo akong tawagin, maglinis ka muna. Hindi nagkukondem ang Diyos. Ang sabi niya lang, mag-repent ka. Para naman marinig mo ako. Dahil ako sa linyang ito, nandiyan ka sa labas. Punta ka rito, maglinis ka para nasa linya kita at nang magkaintindihan tayo. Amen. Klaro yan, ha? So purpose is a big word.
Sana ilagay nyo sa notebook nyo ang purpose na big letter. Sa unang notebook ninyo sa ating conference. Kasi dadagdagan ko na lang ng substance. Bakit ko ito pinili ngayon? Para makapag-share tayo sa lahat na ma-steer up tayo sa conference na to. Kausapin tayo ng Diyos. Teka, ilang taon na ano bang ginawa mo? Ano bang priority mo? Ano bang inuna mo? Bakit nagkabuhol-buhol ang iyong mga butunis? Ano bang inuna mo? Siguro yung isa dito mo pinasok sa baba. Kaya hindi natapos ang year na nagkabuhol-buhol. Mahilig tayo sa maraming iniisip. Ito ang iisipin ko, itong gagawin ko. Maya naman pumasok yung isa, kaya nagkakapile-pile kung ano ang ating mga priority. Priority ko ba ang ministry? Priority ko ba ang aking trabaho? Ano bang ipa-priority ko? Pamilya? Boyfriend? Whatsoever. Ano bang priority ko? Napaka-importante pala ng priority. Especially sa pagbabago ng buhay mo. Dahil mahirapan ka magbago pag hindi mo alam mag-prioritize kung ano ang pinaka-importanting i-priority. So, it's a big word, purpose. It is the original intent. Ang purpose pala ay original na intention ng Diyos para sa iyo. Bakit ka ginawa? Bata. Paano kang ginawa? Bakit ka ginawa? Bakit ka nandito sa lupa? You need to know the purpose. I realize, anytime mawala na ako, na-serve ko ba ang purpose? Yan ang tanong. Dapat ako ang sasagot niyan. Kaya nga, gusto ng Lord, pumikit kayo ng mata. Silence. Kausapin niyo ang Panginoon. Just in case mamatay ka ngayon, bukas, na-serve mo ba ang purpose? Because ang Diyos natin is my intention sa iyo, bakit ka ginawa? Uuwi ka, dala mo ang purpose. Sasabihin mo, anong ginawa mo sa buhay na binigay ko sa iyo? Sabihin ng Diyos. Well, may sasagot ka. Opo, ginawa ko po ang purpose ninyo. Alright, sana maunawaan, the original intention ng Creator, layunin ng Diyos ay itong gusto ng Diyos na hahabulin natin na posisyon. Hindi fame, money, material things. Kung kayo ay matanda na at kayo ay nakikinig ngayon, sana hindi po layunin ng Diyos na umupo kayo manood ng Batang Quiapo, mag-abang ng teleserye, kakain ng junk foods, at pagkatapos uminom ng mga sustenance ninyong mga gamot. Hindi po yan ang layunin ng Diyos. Hallelujah. Kailangan malaman natin ang layunin niya. You should be a purpose-minded. Sa taong ito, baguhin ninyo. Kung marami man kayong plano, tanungin, ano ba talaga ang layunin ng Diyos sa buhay ko? Unahin natin ang Diyos kasi siya naman ang nag-create sa atin. Mas powerful ang purpose kesa plano. Mas powerful ang purpose kesa plano. Kasi dami-dami natin plano eh. Naubos na yung ating mga notebook sa plano ng plano. Pero walang purpose. So we have many plans. Sabi doon sa binasa natin kanina, ay ibig sabihin mo ng purpose, para mas maintindihan. Praise God. My powerful purpose is God's sovereign, deliberate plan for creation. Ang intention niya ba? Bakit niya ginawa yung planet? Bakit niya ginawa yung ilong mo? Ba't ginawa ka niya? Bakit nandito ka? Bakit naging tao ka? Bakit may pamilya ka?
Bakit nadaanan mo ang hirap? Mga tanong na siyang magbibigay ng hint kung bakit siya may plano sa iyo. Yun ang mga pinagdadaanan natin. Rooted tayo sa karakter ng Diyos para mabigyan natin siya ng kaluwalhatian. Mag-glorify ba ang Diyos kung ikaw ay laging nanonood ng teleserye? Dati ako ganun din. Pero nung ako ay nag-decide na sumama sa Kanya, bibitawan ko rin yung mga dati kong ginagawa para tuloy-tuloy yung pagsama ko sa Kanya. Yun yung cause ng pagsunod kay Lord. Hindi naman madali. Mahirap. Kung si Jesus nga, namatay, ang dami niyang sugat, no? Para lang sumunod sa Ama. Palakpakan natin ang Lord. Para mapulfill ang kalooban ng Diyos, enjoy. At saka gusto niya mag-enjoy tayo sa Kanyang mga kapanawagan. Mga talent natin, i-enjoy natin. Ang relationship natin sa asawa, sa mga anak. Sabi niya, enjoy mo yan. Na ito ay i-lead ko sa ultimate fulfillment ng aking plano na magkaroon ng kaharian or kingdom. So, hindi religion ang dala ng Panginoon. Tanggalin niyo po yan. Na kung kayo ay musician sa church, okay na. Hindi po sinabi ng Bible na kapag musician ka ay saved ka. Ang sabi niya, gawin mo ang aking purpose. Binigyan kita ng, yes, walang masama, at least, makanta ka sa church. Pero, yung talent mo ba ay nakatulong para mag-build up ng faithfulness? Pag ikaw ay praise team, ikaw ba hindi nalilate? Pag ikaw ay praise team, ikaw ba ay malinis? Hindi yung nagtutugtog kang baho ng hininga mo at lahat. Para kang galing sa sa beer. Doon ka nagtutugtog, tapos tutugtog ka sa church. Kung ikaw ba'y may talent, yan ba ay pinapagamit mo upang magkaroon ng character building sa iyo? Dahil mahal ka ng Diyos. Tayo puro, for you Lord, for you Lord. Sabi na Lord, perfect na ako. Yung mga ginagawa mo para yan sa iyo. Ginagamit ko yan para magiging perfect ka rin, katulad ko. Hallelujah. So, isa pong example is, si Abraham. Potential. Si Abraham po may potential. Ay, wala siyang potential. I mean, impotent nga eh. Pero mayroon purpose ang Diyos sa kanya. Na maging father of all nation. How could you? Paano ka maging father of all nation na impotent ka? Umabot ng 100, wala pa ring anak. Pero ang prophecy sa kanya ng Diyos ay maging tatay ka ng maraming nasyon. Bigyan pala ng Diyos si Abraham ng anak, pinaabot pa ng 100 years. Sapagkat hanggat hindi pala na-format at na-ready si Abraham na maging anak, ay hindi niya ibibigay ang kanyang promise. Another example, si Joseph. Si Joseph ay nireject ng kanyang mga kapatid, na sold out. Binenta, na preso, dahil rapist daw, lahat-lahat ng mga binagay sa kanya. And then lahat yun, naghirap siya. From prison into palace. Talagang every bits ng mga challenges, mga hirap. Ngayon, yung iba natin mga young people, magsimba lang. Ayaw nilang magtiis. Gusto nila mapadali. Hindi pwede. Hindi pwedeng makarating ka ng palasyo na hindi ka nag-process. So yun pong example. Abraham, Joseph at marami pang iba.
Marami pang mga halimbawa katulad ng buhay ko rin. Nakaka-relate ka sa mga binabasa mo dahil ikaw ay nagdadanas din ng ganon. Sabi ko nga doon sa Facebook kay CJ, hindi pag pastor na ako, ipupulpil ko yung purpose ng Lord ko. Hindi mo mapupulpil kahit pastor ka na. Along the way, naghirap ka, hindi ibig sabihin na tinawag, hindi ka nag-aral ng Bible school, ay hindi ka pastor. Ang Diyos tinawag niya si Abraham, si Moses hindi makapagsalita. May kapanawagan na siya. Unable din si Moses. Ngungo. Pero, yun pala, si Moses dinala sa Egypt. Nag-aral ng kultura ng mga Egyptians. Tapos pinagdaanan niya. Nakapatay siya. Tumakbo siya, tapos binalik siya uli sa Egypt. Yun pala yung mga suffering natin, mga beats na bawat suffering, discouragement, lahat yun. Mga sinasabi ng mga tao. Nung araw, nasasaktan din ako. Nung naintindihan ko, hindi na. Nagpapasalamat nga ako yung mga dati dito sa BCF Sumikat ang BCF sa South Cotabato nang dahil sa kanila. Narinig ko na yan. Kahit tricycle driver, narinig ko na yan. Kaya masama ang narinig nila, maganda ang narinig nila. Ang good news doon, narinig nila na may BCF. Hallelujah. Come on, palakpak. So yon, sa atin pong purpose, mayroon tayong priority. We are so caught up with our plans. May dreams tayo, but we forget our purpose. Ang purpose dapat nag-shape siya ng priority. Yung ating priority, sinishape natin yung ating pamilya, yung ating mga carnality. Pero ang gusto ng Lord, i-shape mo daw ang iyong priority sa purpose niya. Kaya napaka-importante, ang unang mong purpose ay ang purpose ng Diyos kung ikaw ay believer. Palakpak. God's purpose will shape your priority. Sa priority, may sequence. Katulad din ng buttons ng iyong shirt. May sequence. Because sequence matters most. What is really important in priority is that, ano ba talaga ang first? Importante ang first. Sabi ko nga sa mga young people, sa Genesis, bago ginawa ng Diyos ang mundo. In the beginning. So ano nangyari in the beginning? There will be light. Light ang unang tinawag ng Diyos. Kung una niyang tinawag isda, kaya nga hindi tao ang una niyang create. Nag-prepare siya ng mga kailangan ng mga tao. On the 6th day, ginawa niya tayo, prepared na lahat. Ganun po ang priority na may sequence. Sequence is very important. Pag nagkamali ang sequence mo, hindi naman sinabi na, bahala na, unahin natin isda, unahin natin yung ang clouds, unahin na natin. Hindi. Talagang, alam ng Diyos kung ano ang dapat unahin. Kaya it comes out beautiful. Ang kanyang creation. Dahil alam niya ang sequence. Yung iba nagja-juggling na ng priority. Nagka-cramming na. Bala na. Kung ano na mauna. Hindi pwede. Tulad ng pamilya, career, boyfriend, ministry. Sino ba talaga ang mauna? That's why you must know what must be the first.
Kapag may wrong priority po tayo, you cannot follow the purpose of God in your life. Sabihin mo nga sa katabi, pag may mali kang prioridad sa buhay, inuna mong kumain ng mani kaysa kumain ng kanin sa umaga. No mangyayari? Masisira tiyan mo. Ganon din sa buhay. Pag mali ang priority mo, masisira ang buhay mo. Palakpak. So may tinatawag tayong order of priority. Sequence ang tawag doon. Ang pag-create ng mundo, nakalagay doon, in the beginning. Saan ba nag-umpisa ang love story ninyo ni Balong? Di ba sa unang chat? Alamin mo yung beginning. Saan ba yung beginning na yan? Hindi naman pwedeng nangyari lang na wala malang beginning. Ano ka, Diyos? Ang Diyos ay walang beginning. Wala siyang pinagmulan at wala din siyang katapusan. Tayo may beginning. May kapananakan tayo at may kamatayan tayo. Are you here? Oh, saan nag-umpisa ang diploma? Sa first class. Saan nag-umpisa ang preaching? Sa first word. Saan nag-umpisa ang mga milagro? Sa first prayer. Lahat may first. Importante ang first. Sige pa, palakpak. Yan po ang tinatawag nating order of priority. How can I give tithes? Pastor, paano ako makapagbigay ng tithes? Wala nga akong pera eh. Yung iba, pastor pa yan ha. Paano ako makapagbigay ng tithes? Paano ako makapagbigay ng ano? Wala akong pera. Sabi ng Diyos, ano bang inuna mo? Ba't wala kang pera? I-design ng Lord ang tao may pera. Paano? Hindi yon ang priority natin. Hindi natin priority ang Diyos. Hindi natin priority ang kanyang instruction. Nakinig tayo sa priority ng mundo. Wala tayong pera. Today, gusto ng Lord, sabay-sabay, nagpatong-patong ang ating mga priority sa buhay. Kaya tingnan mo ang tsura ng taong nagpatong-patong, nagsabay-sabay kung anong priority. Ganito, oh. Hanggang inumaga na siya dyan, nakaganon. Hindi alam kung anong gagawin. So there are no priority order ang buhay ng taong nakahang. Hindi alam ang gagawin. Did you get something? Palakpakan nyo naman ang Lord. So huwag tayo mag-give up sa mess o yung mga bagay na magulo. Basta mag-start ka ng tama, you can arrange the messy thing into order sapagkat our God is a God of order. Hallelujah. Di ba pag mapacheck up ka, ano sabi ng doktor, ano bang kinain mo? Asan ba yan? Saan ba ang beginning yan? Asan ba yan nagmula? Tayong mga born-again believer, lagi tayong may ganyan. Realization kung saan nagmula, ano ang pinagmulan, bakit tayo nagkakaganito. So, we go back, itama ang mali, tama ang priority, upang lahat ay magiging order sa buhay mo. I told Lily, sabi ko sa kanya, tatanggalin natin ang mga gamot mo. Dami siyang gamot. May high blood, may sugar, may kung ano. Basta't kumain ka ng tama, sundin mo lang ako. Lagi kang maligo, malinis ka, manalangin. Sa isang buwan, tuloy-tuloy sana, hindi nga ma-perfect. Pero nawala na lahat ng kanyang gamot. Ngayon, vitamins na lang. Samantalang, parang mamamatay-matay na siya. Balik po tayo sa original. Kung may mga sakit kayo, ang katawan natin ay normal na mayroon siyang anti-bac
Parang Downey Meron siyang healing sa loob. Kung sa sasakyan, kailangan mag-change oil ka. Kailangan ibalik mo siya sa original. Kung ano yung original, doon ka. That is the priority. At makita mo, tanggalat yan. Siyempre, pag sinabi na sobra ka sa sugar, saka ka naman kakain ng maraming sugar. Abay, talagang messy ka. Una-una, wala kang teachable heart. So, paano yan? Hindi ka talaga gagaling. So, priority order at saka sequence. Kaya yun, sinisequence ko yung tatay ko. Ang daming gamot. Nung nandito siya sa under may authority, ang tatay ko ay sumusunod, kahit katigasan ng ulo niya, nakaranas siya na bumuti ang kanyang katawan, malayo siya sa sakit, at vitamins na lang talaga. Same is true with Pastor Alfredo. Na-COVID yan. 27 na gamot. Dumating dito, isang balding gamot. Tinapon ko. I trust the Lord. I go back. Originally, sabi ko sa kanya, maglinis tayo. Wala pang 2 weeks. Bumalik yung memory niya. Tandaan nyo, ang mga gamot ay poison. Kung natatakot kayong stop nyo ang gamot ninyo, manalangin. Because ang takot ay galing kay Satanas. Hanggat nabigyan kayo ng courage, tapang, para gawin, yun ang hudyat na okay. Bayaan mo na yan, dito ka sa normal, kumain ka ng tama. Mas magandang bumili ng pagkain na tama kesa gamot. Hallelujah. Hallelujah. Ako nagpapasalamat ako sa mapait na ampalaya. Proven po yan sa akin. Ewan ko sa inyo. Hate na hate ko yan. Pero nung nag-COVID time, talagang kinain ko ng raw. Dahil ayoko ma-ospital. Sabi ko, hindi ko ito kaya kainin. Pero pag maalala ko, milyon pala ang magastos mo sa mga gamot. Talagang nakain ko ng buo ang ampalaya. Praise the Lord. Purpose. Alright. So sequence is very important. Yung priority, may connection ito sa purpose. Priority has a connection to your purpose. Huwag ihiwalay yan. Hindi tayo bira ng bira. Aksyon ng aksyon. Desisyon ng desisyon. We learn from every action follows reaction. That's why sometimes you don't prioritize your health, your marriage. Na-isolate mo ang iyong sarili. Porque nag-attend ka ng seminar, pag uwi, baliwala na. Sabihin natin sa office na nag-attend ako ng seminar sa simbahan. So what? Ang trabaho mo, dapat trabahuin mo yan. Hindi tayo nagkaintindihan na magkaroon tayo ng maling priority. Yes, prioritize mo ang Panginoon. Pero ang premyo ng Diyos sa iyo, dahil prioritize mo ang Diyos, ay ang lahat ng mga trabaho mo ay magiging easy sa iyo. Hindi ka questionable. Consistency is needed sa ating prioritization. Hirap, no? Hindi naman umubra. Nag-walking naman ako. Ba't ang laki pa rin ang tiyan ko? Tanungin mo, ilang araw ka na ba nag-walking? Mga 3. Samantalang 2 dekada kang hindi nag-exercise. Priority must have consistency. Ganon din sa faith. Kung hindi ka consistent, ngayon ka lang speaking in tongues, inaasahan mo talagang nasa dikit ka na sa langit. Kailangan po ng consistency, very important, because walang instant result. Amen.
Kaya pala, gusto ng Lord maging faithful tayo. BCF, we should learn, prioritize to fulfill the purpose of God in our lives. Kailangan po natin ng pangalawa, potential. Priority and then potential. Sabi dito, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Tandaan po ninyo, umpisahan ninyo ng tama with the Lord, si Lord mismo ang mag-continue. Puro tayo umpisa-umpisa. Wala tayong tinapusan. Pero kapag kasama natin ang Panginoon, we walk with God, we use His instruction, tuloy-tuloy, kasama mo si Lord, tatapusin niya ang anumang inumpisahan niya sa buhay mo. Amen. Philippians 1:6. Potential. Yun, balik tayo sa Proverbs 19:21. Sabi ng Lord, ang purpose niya ang mag-prevail. Sinample ko sa inyo si Abraham, father of all nation, called by God but no potential. Tinawag ka pero wala kang potential. God based on His purpose. Hindi tayo nagbe-base sa potential. Kailangan mag-aral ako para qualified ako. Sa Lord, gusto niya, lahat ng pinagdaanan mo, katulad ng pinagdaan ni David. Si David, 16 years old, taga-hatid lang ng cheese bread sa kanyang mga brothers na mga military. Walang kapute-potential para maging hari. Pero ang kanyang pinagdaanan bilang nagtitake care ng tupa, nagpo-protect ng mga tupa, siyempre takbo rito, takbo roon, runner siya. Ay prepare siya ng Lord para maging hari. Sa dami ng kanyang pinagdaanan, yun pala ang preparation ng kanyang pagkahari. Yun pala ang purpose kung bakit napagdaanan ni King David na halos patayin na siya ni King Saul, nagtatago siya kahit saang kuweba para iligtas ang buhay niya upang mapatunayan niya ang kanyang faithfulness sa Panginoon. Yon, nakatingin ang Lord hindi sa potential na magiging hari siya. Nakatingin ang Diyos sa kanyang purpose. God has a purpose into your lives. Matagal man ang proseso, hindi magpe-prevail pa rin ang purpose ng Lord. Kung nagmamadali kayo, ginagawa nyo ang lahat ng gagawin nyo para mag-excel kayo, hindi rin siya magtatagumpay. Dahil ang purpose ng Diyos sa buhay mo, ang siyang mananaig. Ayoko maging pastor, God knows. Gusto ko yumaman. Gusto ko magkaroon ng negosyo, gusto kong magkaroon ng green card. Alam ng Diyos yan. That's my plan. Pero nandun ako sa Korea, nawalan ako ng trabaho at lahat. Nagtanong ako, bakit ganito? Kung kailan naman gusto kong yumaman, wala akong trabaho. Ayun. Doon na, nag-start na pinaprocess pala ang Lord. Lahat ng pinagdaanan ko, nawalan ako ng bahay, inumaga ako sa snow, lahat yung mga hirap na pinagdaanan ko sa Korea, hanggang pag-uwi ko rito, pinipersecute ako ng asawa ko, ng pamilya ko, lahat. Yun pala ay pinagdaanan ko every beats ng aking pain. Nireject ako ng tatay at nanay ko kasi wala akong maibigay na dollar. Ang inisip ng tatay at nanay ko, wala akong pinadala kahit piso. Na ang laging nagtutustos sa kanila ay yung anak niya dyan sa tabi niya, pero ako pala na nasa abroad ay zero. Yon ang pain na super trauma sa akin, pero lahat pala yon, kailangan yon. Yung pinag-aral ko mga kapatid ko na hindi ko naman dapat, high school pa lang ako, pain and suffering na yon. Yun pala, bits at mga pieces
ng mga kailangan ko para ako maging pastor ngayon sa harapan ninyo. Yan po ang ibig sabihin ng purpose. David, man's after God's heart. Wala siyang kapute-potential, pero naging hari siya. Tandaan po ninyo, ang potential ay what you can do. Ano ba ang magawa mo? Yan yung potential mo, di ba? May talent ka eh. May magagawa ako. Kaya ang lalaki ng ulo natin kapag drummer tayo, musician tayo, pastor tayo nakakapag-preach. O yon, what can I do? Akala natin yon ay ang ating purpose. Pero ano ba ang purpose? Ito ay what you should do. Wala akong pera pampatayo ng church. Can I do this? Hindi. Pero sabi ng Lord, do what you can do. You should do what you have to do. Nahirap ba? Basta ginawa ko na lang. Hindi ko na iniisip kung may pera ako, wala. Basta ginawa ko na lang. Bakit umabot ako ng 12 years, pinakain, inaruga ang triplets? Ang ginawa ko, ang dapat ko lang gawin. At na-serve ang purpose. Purpose is what you should do. Potential is what can you do. How? Naintindihan natin yan? At potential, purpose, potential, yun ang mga ingredients na kailangan nating malaman. And also, sabi niya dito, yung potential. Itong abuse na word na Philippians 4:13. I can do all things in Christ who strengthens me. Magagawa mo ang lahat kapag ikaw ay kay Kristo lamang. Wala ka kay Kristo tapos ginagamit mo, I can do all things in Christ. Mali po yun. Kaya kailangan po nating intindihin upang ma-identify natin na fulfilling the purpose of God. Kapag kay Kristo ka na, kasama mo siya, sumunod ka, you can do. Dahil siya ang nag-strengthen sa you to do that. So ang purpose is for your alignment sa buhay mo. God has done in our lives, tayo ay inaalaw niya ng test and trial sapagkat meron siyang pinoporma sa iyo. Aksidente si CJ, sana naka-learn siya ng lesson niya. Sana naging faithful siya ngayon. Kung totoong naka-learn tayo ng ang purpose po ng mga aksidente, yung mga palpak, nasaktan ka, tatay mo nasa nabubuli ka, wala kang tatay, lumaki ka, laging nasa prisuhan. Ano ba yan? Sobrang sakit yan. Disgrasya ka ulang ulit, napapahiya ka ilang ulit, hindi ka nakagraduate. Lahat yun, learning sana yun. Pieces yun. Kasi nakaano ka na may plano ang Diyos sa'yo. Eto na nga, bibigay sa'yo, magpapastor ka. Wala kang potential na magpapastor ka. Gagamitin ng Diyos, pinagdaanan mo para mapulfill mo ang pagkapastor. Yung mga bits at saka pieces na mga experience mo, yun ang gagamitin. Kaya magkakaroon ka ng potential para maging pastor ka. Experiencing pains and every bit, katulad ni Joseph. Ang dami niyang pinagdaanan. Can you imagine? Second rank siya sa Egypt. Wala naman siya pinag-aralan. Tinapon nga siya eh. Napreso pa siya. At lahat yun ng mga experience niya, naging ingredients para maging savior siya ng maraming tao during famine time. Wow! Parable of the Samaritan. Can you imagine? Yung lalaking nagkahandusay, hindi na take opportunity ng mga Levites
at yung mga priest, dumaan lang sila, nakita nilang kahandusay. Foreigner pa, yung Samaritan pa, ang nag-take care doon sa nakahandusay. So yun ang nakatake ng opportunity to do God's purpose. Nailabas ng Samaritan ang kanyang pagka-humanitarian, yung purpose ng Diyos. Na maging humanitarian ka, maging compassionate ka. Yun ang purpose ng Lord. Karakter pala ang purpose ng Diyos. Sana ngayong gabi na na-correct yung ating purpose. Overuse yung purpose na I do my purpose. Akala mo, yung potential mo ang purpose mo. Hindi. Ang potential mo ang gamitin para lalabas ang purpose ng Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Lahat ginagawa niya. Hinintay ka niya ng matagal para lumabas sa lasingan. Hinintay ka niya ng matagal para lumabas sa mga vape na yan. Kaya nga sabi ko, naghihintay na lang ako kay John Rain. O makaabot siya, di good. Kung hindi, di wala tayo magawa dahil choice. May choice tayong lahat. Naintindihan po ba natin? Kaya BCF, this year 2026, sana huwag niyong baliwalain ang mga pain. Number 3 is pain. PPP, purpose, priority, pain. May mga relasyon yan. Pain, may relasyon sa purpose. God gave it to Abraham, yung kanyang, ang dami niyang pinagdaanan bago binigay yung anak. 100 years. So hanggat pala, ang pain mo ay hindi na-heal. Hindi mo ba ni-let go? Hindi mo inisip na yun ay sangkap ng pagiging ikaw ay mananatili ang pain dyan. Did you hear me? Woman of faith? Hanggang ngayon may pain. Bakit? Hindi mo kinonsider na ang pain na yan ay sangkap ng pagmomold ng Diyos sa iyo para maging leader ka ng Spirit-filled woman of BCF. Come on! Hallelujah! So sana maintindihan po natin mga bits and pieces na pinagdaan natin, sufferings, brokenness, heartaches, purpose, ang kalabasan niyan ng pain. So God is teaching you a painful experience upang ikaw ay mamold sa kanyang purpose. Because there will be a great calling. So, many times we give up. Many times, nag-give up tayo. What should I do with the pain? Hindi ko alam. So, inom na lang ako ng beer kasi para maalis yung pain. Ang sama ng aking loob. So, punta ka na naman sa barkada mo. Sabi, inom tayo. So, dahil gusto mong, until hindi mo alam ang gagawin mo sa iyong nararamdaman. Because you cannot let it go. Kaya itong ating conference, tuturuan ko kayo mag-mentor. Tuturuan ko kayong mag-counsel ng mga broken-hearted upang kayo ay magiging instrumento at kayo ay magagamit sa purpose ng Lord sa buhay. Ito ang tumbok ng ating conference. Katulad ni Joseph, prison, rapist, rejected, na humiliate, binenta ng mga kapatid. At yun, hindi siya pa rin nag-give up. At kanyang inisip, sabi niya, ang intention niyo sa akin ay masama. Pero ang intention ng Diyos sa akin ay mabuti. Kaya hindi tayo dapat
nagkikip ng sama ng loob sa mga detractors ko. Thank you. Ngayon ko na-realize na nandito ako ngayon, nagpipreach pa rin sa pastora. Salamat sa mga chismis ninyong masasama sa labas. God intended it for my good. Wala akong sama ng loob sa inyo. Sana narinig ninyo ang testimony ko. Kung kayo ay naging part ng mga pain ko, isa kayo sa pieces. Kung bakit ako naging ganito. Amen. So, gusto ng Lord, gusto kong sabihin sa inyo, yung Romans 8:28 na yan, blessing yan sa atin. And we know, sabi niya, alam natin, alam mo. Nanotice niyo lahat tayo nagdanas ng hirap, kung hindi man sa pera, sa kalooban, sa broken family, whatsoever, lahat ng tao nagdanas ng hirap. Kasi yan ang pamaraan ng Diyos para hubugin ka sa kanyang purpose. The purpose of God will prevail. Kung may purpose ka para sa sarili mo yan, imamanipulate mo. And we know that all things God works for the good of those who love Him. Lahat ng pain, suffering, brokenness ay gagamitin ng Lord para rekado or ingredients. You have been called according not to your purpose but to His purpose. Walang intention ang Diyos sa iyo. If healing ang kailangan mo, available po yan. All you have to do is to align yourself with what God's intention. Go to church, read your Bible, praise and worship the Lord, not only through music, but by changing your lifestyle, then surely God will move, not only healing. So we're going to pray for Mr. and Mrs. De Guzman for their operation tonight. And all of you, join na po kayo dahil sa Amerika sila. Yes. So, wherever you are in this world, ang maganda po, naaabot kayo ng live stream. And in the live stream, the streams of living water, kung kayo ay nakarinig ng salita na nagbibigay ng kaliwanagan na anong dapat ba gawin. Kasi hindi naman pwede ang Diyos lang lahat. Lord, ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala. It doesn't mean na hindi na tayo gagawa. Mayroon tayong part. Sabi niya sa Romans 12, di ba? Do not conform to the standard of this world. Kasi may pattern ang mundo para ikaw ay magiging sinful. Tayo po ay sinful lahat. Ang problema natin, sinful tayo. Pero ang remedyo ng Diyos is all you have to do is to follow Jesus, the Son of God, who can pay for your sin. And when God, surely you believe na namatay siya, binayaran niya yung kasalanan mo tonight, you confess it with your mouth, believe in your heart, you need action pa. Because God is looking at your heart posture. Hindi siya, kasi noon sa Catholic, di ba, puro gawa tayo. Gawa tayo, magsindi ng kandila, kung ano nang gagawin natin para ang Diyos mayroon tayong points. Hindi yan. Ang gusto ng Diyos, gumawa tayo ng kanyang salita dahil binuhubog tayo na magiging katulad ng kanyang bugtong na anak. That's why our vision is to know Jesus and be like Him. So hindi, pabait-bait po yan, no. Yan po ay kung ano ang ginawa ni Jesus in the Bible, yun lang sundin natin. And everything, kung ano man ang nangyari, ganun din ang mangyayari sa atin. Because the Word of God will never come back void and vain. It shall serve again His purpose, not yours. Shall we all stand? Do you know your purpose now? So purpose is very important. Purpose attached is sequence, priority, sequence ng priority mo sa buhay. Bago tayo mag-start ng 2026, i-align po natin ang priority
at saka ang sequence ng ating mga choices, and then yung priority natin. Ano ba ang unahin talaga? Unahin muna natin. Pagising nyo sa umaga, ano ba ang unahin ninyo? At hindi na kayo dapat nagtatanong. Tanungin agad, Lord, ano ba ang dapat kong gawin? At yun lang ang una mong gawin, and the rest will follow. Ang ating problemahin lang, yung good start, yung tamang start. Sabi niya, seek ye first. Hanapin mo muna ang principle ko. Nahanap mo na ba? At gawin ang tama. Hindi tayo tama. Si Jesus lang ang tama. Gawin kung anong pinagawa ni Jesus. And all these things, car, money, healing, lahat ng kailangan mo, shall be added unto you. Kaya dapat tama ang ating paglagay ng butones para sa susunod ay talagang papasok na lang yan hanggang baba. Ito ang pinaka-importante, which is the first is very, very important. Ngayong 2026, sana na-align ang pinaka-importante sa buhay ninyo, which is God Himself. Pag namatay po tayo, walang saysay yung pera natin. Wala. Ang taong dying, hinahanap mo yung hininga mo, hindi pera. I tell you, kung kayo man ay maraming pera, good. Walang masama. Pero wag sana yan ang dahilan na hindi natin makita ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. Money is good. We need to use for the purpose of God. Dahil kapag purpose ng Diyos ang paggamit natin ng pera, sigurado, all these things, lahat ng inihiling mo, sabi ng Lord, shall be added unto you. Why do you think we give to the church? Sapagkat yan po ang mandate ng Lord. To produce more people who will believe in Him. I mentor. For you to become a mentor, I disciple you to create disciples non-stop. Yan po ang purpose ng ating Panginoon. All over the world, let's go. Bring souls to Jesus because that is the ang vision ng Panginoon ay nagdadala tayo ng mga kaluluwa sa paanan ni Jesus. Every single day you have opportunity. Do not miss the opportunity katulad ng ginawa ng mga priest at mga Levites. Ang Samaritan, hindi niya na-miss ang point. Nagandusay, need help. Took niya ang opportunity para magawa ang purpose ng Lord sa buhay natin. Kung ano ang kailangan, sagutin natin. Dahil sa totoo lang, may nilagay sa iyo ang Lord na solution sa mga problema ng ibang tao. Kung hindi man yan pera, yan ay panalangin. Katulad nito, we're going to pray for Mr. and Mrs. De Guzman who is now listening in USA. At sa iba't iba pang mga lugar like India. We prayed so many people who are sick, cancer. And God proved to us that He is a healer. And He is alive. He is a person na kapag ipapasok mo, hindi religion, kundi si Jesus mismo in the form of the Holy Spirit will come inside your body. Pamagitan po ng pagtanggap nyo ng salita ng Diyos. The Word is Jesus. And if you receive the Word tonight, it will dwell in you and it will become flesh. In other words, gagawin niya ang kanyang purpose kung bakit siya papasok sa puso mo. And right now, at the tip of my voice, Mr. and Mrs. De Guzman, you have to make Jesus your Lord. Lord means honor. He must be the honor of your body, honor of your life. Because if you declare today, heaven and earth will hear your declaration. The Lord will truly take
over your situation. Katulad ba ng inyong bahay, kapag dinedicate nyo yan sa Panginoon, lahat ng kailangan ng bahay ninyo, sasagutin niya. Kasi siya yung nagmamay-ari. Very important to dedicate our lives to God. Because if ever, then God will take over. Siya ang magbibigay sa iyo ng panggasolina mo kapag dinedicate mo ang iyong sasakyan, ang iyong katawan. Siya ang magti-take charge ng inyong mga particles sa loob, mga cells ninyo inside. He can fix that one. Lahat ng mga organs sa body natin, He can fix that because He's in the form of the Holy Spirit. Lahat ng mga kulang sa katawan natin, He can, add because in Him there is no lack. That's why He is a provider and He is a healer. Lahat ng kahinaan natin, He can provide power because He's a powerful God. He can put power into your weaknesses tonight. All we have to do, brothers and sisters, is to open your mouth, believe in your heart that Jesus died, but He rose again, seated at the right hand of the Father, and He promised you to give His Holy Spirit the power of God to do the things which you cannot do. Not only to save you, but to give you life everlasting. So, I would like to call this as an altar call. Everybody should open their hearts. At sabi po ng Bible, if you confess with your mouth, regardless na confess nyo na yan noon pa, importante, meron tayong sasakyan na salita ngayon. Know your purpose. Yan po ang ating sasakyan. Marami pong purpose ang Diyos sa buhay mo. That's why keep on believing that He can heal you tonight. Dahil kapag hindi ka niya na-heal bilang Lord, hindi mangyayari ang purpose mo. But if you believe that God is a God of purpose, you need this first step to do. First step of your enjoying the favor of God is to confess with your mouth that He is the Lord over your life. Alright? Heavenly Father, join me. Heavenly Father, thank you for your only begotten Son who died on the cross for my salvation. He died to pay for all my sins. And thank you, Lord. I believe that you died. I also died from my past, my sickness, my everything. Go with your death. And I also believe as you have resurrected, I will be resurrected today. Resurrection. That I will be renewed. I will become a new creation. Because I believe in you. You said in your word, if you believe, you shall receive what you believe. So if I believe that you are resurrected, I too will be resurrected. Right now, I open up my heart. Holy Spirit of the living God, I invite you to come into my heart. From this day forward, you will be sitting on the throne of my heart, and I will call you my King, my Lord, my Savior, my God. This is my declaration. In Jesus' mighty name I pray. Everybody say, Amen. If you confess that, well, God said, when you have a good start, everything will follow. Healing will follow, and everything will follow. Everything will be added unto you as you have done the first and most important thing in your life. Is when you receive your Lord as the governor, as the king over your life. Today, He's going to start to work into your life as He's working into our lives. Hallelujah! Let's worship Him. I saw Satan fall like lightning. Amen. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get Happy over, anniversary to my Mr. and name Mrs. is
Bautista, registered in heaven. Rainier and Nora, I believe in signs and wonders. yeah, I have resurrection power. Yes, I do. Still the miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. amen. Yeah, my praise belongs Can to you show the forever. lyrics? This is my testimony. I want everybody to From sing with death us. to life. It's gonna be our Grace prayer, rewrote my story. our declaration. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. You're taking charge of the full operation of Mr. Romeo de Guzman. Thank you, Lord. Together, sons You and hear us. daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Amen. Philippians 4:16. Our God Or will finish what He 1:16. started. This is my testimony from death to life. Amen. This grace rewrote my story. I'll testify. Mr. de Guzman, By Jesus we Christ need the to testify. righteous, I'll testify. This is my testimony. This is my testimony. Amen. Whoa. Come on now. Everybody sing this out. If I'm not dead, you're not done. Amen. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If The I'm reason not why you're dead, still you're living, not done. God is not yet done. Greater things are still to come. Oh, I believe. Brother Rudy, Maligid, This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. allow God to take in charge of your operation. He's the healer. He's a great physician. Jehovah Rapha. Everybody, once we want to greet Mr. and Mrs. Bautista, Rainier and Nora for their wedding anniversary. How many years already? 27. That is so faithful to the covenant of marriage. God bless you. We love you. At maraming salamat sa aming pagkain. Ganon talaga, pag tayo ay gumagawa ng tama, the Lord will be added unto us everything that we need. We love you. Get healed. Amen. All right.